Hello! Nagulat kayo, no? Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat na naman. Nandito naman po tayo sa ating harapan ng ating screen. So, ako si Manuel Tamayo, originally from the north of Cagayan Valley, Ilocano, Daytoy, Apo. At nakatira po ngayon dito sa friendly Manitoba, Canada. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong magandang Friday? So far, ang ganda na po ng aming weather ngayong araw na to. It's springtime or papasok na po ang ating summer. Diba? So, unti-unti na po tayong magbabalat ng ating anyo or yung ating katawan. Yung ating suot sa araw-araw for the past few months dahil nga po sa winter time ay kailangan na po nating konti-konting magbawas na kasi nga po sigurado magme-melt po tayo kapag hindi pa rin po tayo magbawas ng ating mga kasuotan. Magme-melt po tayo. Siguradong lahat. Maganda yon kapag mag-melt tayo, di ba? Dahil sigurado yung ating mga taba-taba dyan, kailangan nating bawas-bawasan na. Pero kapag hindi po kayo sanay sa init na mga kaibigan, sigurado wag naman, 'di ba? Mahirap po yung kailangan dahan-dahanin lang po natin yung ating katawan na ilagay sa mainit na lugar kasi nga po delikado kung hindi pa po kayo nagpapa-check up ng inyong mga katawan, kailangan na po natin magpabook sa ating mga sariling physician. Okay? So, hindi po katuwa-tuwa po yun kapag yung ganito na papasok na po ang summer ay marami po ang mangyayari na hindi po kanais-nais sa ating mga kalusugan. So, mag-ingat po tayo, kailangan natin i-watch out yung ating mga katawan, lalong-lalo na sa ating mga dugo, 'di ba? Yung ating cholesterol, 'di ba? Kasi nga po delikado. Okay? So, tamang-tama po yung ating topic po ngayon ay papasok po tayo sa 19 days. 19 days. Today is Friday, April 5. Nagkamali po ako ng announcement po kahapon na date kasi nga po hindi alam niyo naman hindi po tayo perfect ng tao at tayo po ay nagkakamali lang po kaya tinatanggap po natin yung ating pagkakamali kaya ngayon po ay April 5. Tama, April 5 at papasok po tayo sa 19 days for 90 days challenge na ang topic po natin ngayon ay how to overcoming our self-doubt. 'Di ba? Yung sarili nating pag-aalilangan. Yun yung ating nag-aalilangan po ba kayo sa inyong mga sarili, 'di ba? Kung meron kayong mga gustong gawin pero nag-aalinlangan kayo kung magagawa nyo po ba o hindi, di ba? Yun yung ating itatapik sa araw na ito. So, watch out po. Take a seat. yan, ganyan. Kailangan na stay tuned and then lang po tayo kasi baka mamaya hindi natin kaya yung ating sarili, di ba? So, ito na yung ating kailangan i-topic. So, alam niyo po ba na meron po tayong 7 na kailangan anuhin sa ating sarili kapag yung kung paano natin ma-overcome yung ating sariling pag-aalilangan.
So, ang una po ay overcome grab with self-doubt once in a while. Yung paminsan-minsan na kailangan natin i-anoin natin yung ating sarili, di ba? Even successful business owners, kahit nga po yung business owner, meron din silang mga pag-aalilangan. Kasi nga po, paano kung hindi nila kaya yung na gampanan yung kanilang pagiging business owner. Kasi nga po, ang pagiging business owner lang po ay yung lalo na kapag yung ikaw lang mag-isa na nagra-run doon sa yung business na wala kang katulong. Merong po yan, pag-aalilangan, paano kung hindi mo magawa, paano kung hindi ka mag-success, paano kung hindi mag-click yung idea na yon na papasukin mo, di ba? So yun yung mahirap po doon kapag yung wala kang ka-business partner, walang nag-advise sa'yo, wala kang kapalitan ng ideas kung paano ang gagawin. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa business na ito, sa aking kinalalagyan ngayon ay wag mong isipin yung pag-aalilangan mo kasi nga po marami po gustong tumulong or mag-advise sa'yo kung ano yung hindi mo alam or hindi mo kayang gampanan dito sa sarili mong business. Hello po Ate Jonalyn, thank you for watching. Kailangan lang talaga na magtiwala sa ating sarili. Diba? Ngayon, kung wala kang tiwala sa sarili mo na hindi mo kaya, maraming handang tumulong sa iyo para sa ganun. Yung pag-alilangan mo na yon ay mawala, 'di ba? Pero kung hindi mo ilabas yung pag-alilangan mo na yon doon sa community, dito sa community ito, ay paano mo malalabanan yung pag-alilangan mo? Paano mo makukuha yung pagiging success or pagiging mabuting business owner kung hindi mo i-share doon sa community ninyo na inyong gagalawan. Hi Ate Candy, thank you for watching kapatid. Thank you, good morning. Yun po yung kailangan natin gawin. Yung kailangan mong tiwala sa iyong sarili na kaya mo na labanan, kaya mong itayo kung ano man yung good morning po Ate Candy. Kung ano yung gusto mong gawin sa iyong buhay, tiwala lang. Isama mo ang Panginoon sa iyong pagtitiwala. Kasi nga po, kapag yung wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo, yun yung pumapasok, yung lagi ka na lang nag-aalilangan, yung lagi, paano to, hindi ko kaya to. Kung puro ka na lang ganon, di ba? Hindi mo makukuha. And then follow yung magre-reflect doon sa energy mo, yung makikita ka nila na nandoon nagmumukmuk na lang ng ganyan o hanggang sa nakita ka ng pamilya mo. Sabi ko sa iyo hindi mo kaya yan. Itigil mo na yan. Doon pumapasok yung pag-aalilangan mo, nakikita kasi nakikita nila doon sa reflection noong sarili mo na nalulungkot na hindi mo nagampanan or hindi mo nakuha yung tamang aspeto nung kagustuhan mo, di ba? So nagre-reflect doon sa sarili natin yung pag-aalilangan. Pangatlo po ay yung magre-reflect din naman doon sa self-awareness, di ba? Yung wala ka nang halos sa pag-iintindi, wala ka nang halos sa pakialam doon sa sarili mo, doon sa mga nakapaligid sa iyo, di ba? Yun yung mga kasi nababaliwala na yung mo, yung dati mong energy nung nung unang umpisa mo doon sa gagawin mo ay nandoon yung talagang energy mo na masigasig kang gawin, yung talagang porsigido kang makuha yung gusto mo, di ba? Pero kung
kung hindi mo makuha yung yung gusto mo dahil nga gawa ng merong lang konting pagsubok doon, tapos nag-anilangan ka, makikita doon sa reflection doon sa sarili mo, 'di ba? Kaya yun yung ano natin, i-practice natin daw yung pagiging self-compassion. Yung kailangan kahit na ano man yung yung mangyari, kailangan i-work out mo lang. Ano lang yan, pagsubok lang yan. Ito ang gawin natin. Yung kailangan natin i-practice naman ito. Di ba? Yung i-counter mo yung yung sarili mo na wag lang mag-isip ka ng iba para sa ganun ay mapunta yung attention mo naman dun sa ibang aspeto. Di ba? Yung isipin mo yung sarili mo na maging masigla, maging energetic ulit, di ba? Yun yung mga dapat natin gawin. Kunwari, yung kailangan mong magbakasyon, di ba? Yung bigyan mo din naman yung time yung sarili mo, yung bigyan mo din naman ng kapahingaan. Kasi siguro doon sa business mo na yon ay masyado kang nababurn, di ba? Or yung trabaho mo. Kung sa tingin mo ay medyo nababurn ka na, yung nai-stress ka na, take a rest muna, kapatid. Bigyan mo muna ng importansya yung sarili mo. Magpahinga ka, yung pumunta ka sa isang lugar, yung kailangan yung mag happy, di ba? Yun yung ano natin. Kaya yun yung mga dapat natin gawin para ma-overcome natin yung ating pag-aalilangan sa ating mga sarili. Okay? So, sana po ay meron na naman po tayong naituro or makapulot ng ibang ideas or aral sa ating sarili para malabanan natin yung pag-aalilangan sa ating mga sarili. Okay? Magdasal ka lang, ipagdasal natin sa ating Panginoon araw-araw. Kapag nakaramdam ka ng konting pag-aalilangan na sa iyong sarili, just pray, di ba? Kasi sabi nga, lay down your burden to me and I will give you the rest, di ba? Yun yung kailangan nating panghawakan lagi sa araw-araw. Kahit na anong burden mo, kahit na anong pag-aalilangan sa sarili mo na hindi mo kaya, yung kung iniisip mo yung mga pamilya mo ay walang suporta minsan, or yung may mga ganung bagay yung minsan hindi ka nakinig doon sa advice ng iyong mga family na hindi mo kaya yan, hindi ka para dapat yan, hindi ka ganito ganyan, kasi nga ayaw nila na merong trials na darating sa ating buhay. Yun yung gusto ng tao, diba? Gusto na lang nila na gawin na lang yung paisi-isi, pero laging sinasabi sa sarili na papano gusto ko rin gawin yan sa sarili ko, pero ang gusto nila yung one day click, nandoon ka agad. Hindi po, mga kaibigan, sa lahat ng bagay walang nagiging asensong tao na hindi po dumaan sa isang pagsubok. Tandaan po ninyo yan, kahit na anong yung gawin natin, di ba? Kaya makinig lang po tayo sa mga advice, yung ilabas natin yung pag-aalilangan natin sa iba. Malay nyo, merong makapag-advise sa atin na dapat ganito ang gawin mo, dapat ganito ganyan, mag-relax ka muna, huwag masyadong isipin yan. Kasi nga,
ano lang yan, yung trials lang yan, di ba? Yun yung mga dapat nating gawin. Okay? So, salamat po sa ating panonood, yung mga nanood po sa atin, at salamat din sa inyong pagnood sa replay. Kung meron po kayong time, para sa ganun po ay makapagbigay po tayo ng kasi nga po, yun yung sabi nga na mayroong 7 paraan para malabanan natin ang ating pag-aalinlangan sa buhay. Reflect on opportunities, follow good energy, praise your self-awareness, practice self-compassion, think for yourself, di ba? Isipin natin yung ating sarili na hindi lang laging nakatuon ka sa isang bagay na kung sa tingin mo ay doon ka nababurden sa isang bagay na yon, i-focus mo naman sa iba, di ba? Think for yourself, trust your values, yung halaga mo, meron kang halaga sa bawat aspeto ng buhay, hindi yung lagi ka na lang nagmumukmuk sa isang lugar. Okay? Salamat po at kita-kita po tayo sa susunod pang mga araw. Bukas ulit, pang 20 days po natin. Okay? Salamat po and God bless sa ating lahat.